Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. So for today's video mga ka-farmers ay magbibigay tayo ng pananghalian sa ating mga baboy. Itong isa mga ka-farmers na nasa late starter stage na, malapit na po silang mag-grower, i-transition na po natin sila from dry feeding to wet feeding mga ka-farmers. So ganito lang po yung pagpapakain ko mga ka-farmers kapag mag-wet feeding na po kami. So, ganito po kadami yung pagkain para sa dalawang baboy mga ka-farmers. Medyo makasave kasi tayo kapag nag-wet feeding na dahil ini-expand dito yung feeds mga ka-farmers. So, hindi ko na lang ibinababad yung feed sa tubig mga ka-farmers. Bali, yung feed, nilalagay ko sa kainan, then lalagyan ko ng tubig. At ang dito naman mga ka-farmers, syempre, dry feeding pa rin sila dahil bago lang po sila nakapagsimula ng starter. Ay, wait. Yung dito sa mga malalaki na mga ka-farmers, tinitrain na po kasi natin yan dahil mga next week or hindi pa matapos ang ngayong linggo mga ka-farmers, magsisimula na po sila sa grower. Then kapag nasa grower na tayo, mag-wet feeding na po dapat mga ka-farmers para medyo makasave tayo sa feeds dahil makatutulong po ang tubig para mag-expand ang feeds mga ka-farmers, so dadami po ito. So, ayan. Then, yung tubig nila mga ka-farmers, kasi lalagyan natin ng tubig, hahaluan ko rin ng Vitamin Pro. So, ito mga ka-farmers. So, para sa iba nating ka-farmers na totally nag-wet feeding, yung sinusoak talaga or binababad talaga yung feed sa tubig mga ka-farmers, pwede din at gagamit tayo nitong Vitamin Pro. Ihalo lang po natin directly. So, yung sa akin, ihalo ko muna siya sa tubig. Ayan. Then, ibibigay ko na siya nito mga ka-farmers. So, meron ng sabaw yung pagkain po nila. Ayan, dito. So, dito mga ka-farmers, since pa sila, bago pa silang nag-starter, continue pa rin yung ating dry feeding. Ayan, kahit na bagong transition pa po sila sa wet feeding mga ka-farmers, ang lakas pa rin nilang kumain. Yang purple na color, yan po ang kulay ng Vitamin Pro mga ka-farmers. Purple po yung kulay ng powder. So, ayan, siguradong busog na busog po yan sila mga ka-farmers. Hindi natin sila pinapaliguan ngayon dahil malamig ang panahon dito ngayon mga ka-farmers, kaya nililinis lang po natin yung kanilang kulungan. Ayan. Dik, 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 dik. So, ang bilis lang po nilang lumaki mga ka-farmers. Ayan. Ang breed nito mga ka-farmers ay parang meron siyang mixed native. So, meron tayong ka-farmer na nagsasabi na kahit na mixed native ito, mabilis lang ba yung paglaki nila? I think so, mabilis naman kasi isa din sa makatutulong para mabilis ang paglaki ng ating mga baboy ay syempre yung feeds at yung mga vitamins mga ka-farmers na binibigay natin. So ayan, I think okay naman yung growth nila mga ka-farmers. Kahit na hindi sila totally hybrid po talaga. So okay naman siguro. So ayan, simula talaga mga biik pa sila mga ka-farmers, kahit bagong bili ko pa po sila, lakas na po talaga silang kumain. Then, sa awa ng Diyos, hindi rin sila naka-experience ng sakit mga ka-farmers. Yun kasing sa sakit, isa yan sa rason na magiging bansot yung paglaki ng ating baboy kapag naka-experience sila ng pagkakasakit, lalo na po yung ilang araw sila na hindi kumakain mga ka-farmers.
So, hindi po talaga yan pwede. So, ayan, ang bilis po nilang naubos. At syempre, meron pa po tayong naiwan dito. At lagyan na natin ang tubig. So, ayan. Ilagay na lang natin lahat ng pagkain dito. Actually, mga ka-farmers, meron ding ibang mga baboy na kapag pinalitan natin from dry feeding to wet feeding, hindi agad sila ganun kalakas kumain dahil parang maninibago pa po ito. Pero ito sila, good thing mga ka-farmers, na kahit na nag-transition na tayo from dry feeding to wet feeding, ang lakas pa rin nilang kumain. Nakatry kami yung mga previous fatteners namin dahil nasanay sila sa dry feeding mga ka-farmers. Ayun, hindi sila masyadong kumain kapag kaka-transition pa natin. So, ayan, nag-aagawan talaga sila mga ka-farmers. So, isa po yan sa indikasyon na maganda yung paglaki ng mga baboy kapag yung pagkain nila mga ka-farmers, mag-aagawan talaga sila. Ayan. Then, yung andito mga ka-farmers, ayan, ang bilis lang ding lumaki dito. Siyempre, ano pa to, dry feeding pa. Pero yung tubig nila, itong dito mga ka-farmers sa pig drinker, lalagyan natin yan mamaya ng Vitamin Pro para pang maintenance na din. Lalo na ngayong malamig ang panahon mga ka-farmers, din pabago-bago din dahil minsan uulan, din minsan sobrang init din. So, kailangan talaga ng pang maintenance ng ating mga baboy. So, ayan sila. Nakakatuwang tingnan mga ka-farmers kapag ganito yung mga baboy natin. Lalo na pag kumain na nag-aagawan. So, ang ganda po talagang tingnan mga ka-farmers kaysa nagbabantay tayo sa baboy na kumakain yung parang walang gana kumain mga ka-farmers. Hindi po nakakatuwang tingnan yung ganon. So, ayan. I think may benta ko na sila mga middle or end of December mga ka-farmers. Ay. Ayan, pasaway talaga mga ka-farmers, oh. Kahit na dalawa lang sila dito sa loob, pero nag-aagawan po sila ng pagkain. So, hindi ko na sila kailangang lagyan ng tubig mga ka-farmers para makakainom dahil nagbigay na po ako dito ng tubig. Actually, meron silang pig drinker, ayan, pero ayaw nilang uminom sa pig drinker mga ka-farmers dahil hindi po sila nasanay. So, dito po talaga sa kanilang kainan, ako usually naglalagay ng tubig. Pero ngayon, since nag-wet feeding na po tayo, no need na mga ka-farmers. Ayan. Then, yung para sa mga maliliit mga ka-farmers, syempre, maghalo ng Vitamin Pro dito sa kanilang tubigan. Para meron po silang maiinom. Yung sa pang-maintenance nila mga ka-farmers, ina-alternate ko po dahil kapag mauubos po ang Vitamin Pro, King's Vita Plus na naman po yung ginagamit natin. So, alternate lang yung paggamit natin mga ka-farmers. Pero, hindi naman daily talaga. Kapag meron lang na available na King's Vita Plus or Vitamin Pro ako mga ka-farmers, dyan po ako naghahalo. So, mga 3 times a week siguro kasi ito, mga 2 days lang po ito, mauubos na to mga ka-farmers. Then, yung sa King's Vita Plus, mga 3 days, mauubos siya. The next week na naman ako bibili ulit ng panibagong powderized. Kasi yung sa injectable, once a month lang po talaga kami mag-i-inject. So, nakatutulong po ang wet feeding kapag sa ganitong edad mga ka-farmers dahil sa nasabi ko kanina, yung feeds,
tinutulungan niya yan na parang mag-expand at sa ganon, hindi ganon kadami yung ipapakain natin sa ating mga baboy at siguradong busog na busog po sila. And in terms naman of digestion mga ka-farmers, mas madaling ma-digest ang feeds na naka-wet feeding. Then, isa din yan sa rason na makatutulong para madaling makonvert yung food into meat mga ka-farmers or into lean. So, mas mabigat po yung ating mga baboy kapag naka-wet feeding. Only, meron lang po talaga tayong time na hinihintay kung kailan tayo pwedeng mag-wet feeding mga ka-farmers. Minsan kasi mga ka-farmers, kapag masyadong bata pa po yung ating mga baboy, naka-dry feeding po yan dahil natatakot po tayo na kapag ma-over sa tubig, magiging basa po yung dumi nila. Kaya ganyan po muna yung ginagawa natin mga ka-farmers. Although meron namang iba na since biik pa po yung mga baboy nila, naka-wet feeding na po sila, pero sanayan na lang po talaga mga ka-farmers. Dahil kapag ang nabili nating biik, nasasanay sa dry feeding, of course, i-dry feeding din natin yan para maiwasan natin ang mga problema mga ka-farmers unless kung mga malalaki na po sila. So, yun lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Huwag nyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming! Bye-bye!